dapat tayo maging manalig sa Diyos, higit pa dun mas malalim, kasi higit pa tayo makakaranas ng matinding kalamidad. Alam nyo ba yun? Kahit yung tinatawag natin na krimen, higit natin maranasan yan sa mga darating na buwan o taon. Hello po mga Kapi-TV, sa video na ito ay tatalakayin natin ang masasamang pangitain na ikakagulat ng mga residente dito ayon sa mga visions ni Madam Rudy Balbin. Pero kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, baka naman. Nakikita ko sa vision ko na may isang bagyo na papasok na sa probinsyang ito, na siyang magiging sentro at makakaranas ng napakatinding pinsala. Isang bagyo na kung saan may ilang buhay na nawala dahil sa tindi at tagupit ng bagyo. Mga taga rito, ito ay mangyayari pa lamang. Isang hagupit ng bagyo na masusundan ng habagat at walang tigil na pagulan. Pangyayari na mahirap paniwalaan, ngunit magaganap ito. Itong bagyo na ito ay mangyayari pa lamang. Kaya maging handa at huwag pakampante tayo sa salitang normal lang ang bagyo, dahil kung ano man ang dinanas ng Cebu ay siyang mangyayari sa lugar na ito. Nasa sa inyo kung paniniwalaan ninyo ito o hindi. Ang mahalaga ay maging handa ang lahat at huwag makalimot na manalangin tayong lahat. Sa taong 2026, mataas ang antas ng krimen at aksidente sa probinsyang ito. Nakikita ko sa vision ko ang 5 aksidente sa bus. Isang enerhiya ng aksidente na halos sunod-sunod na magaganap, lalo na sa 2026. Mataas ang bilang ng aksidente dito. Maging maingat lalo na sa mga lugar na kung saan hindi kalayuan sa dagat dahil matinding bagyo ito. May isang bus na kung saan halos walang natirang buhay sa lakas ng impact ng aksidente. Suriin ang mga makina na kahit anumang uri ng sasakyan bago bumiyahe upang maiwasan ang aksidente. Sa vision ko may sasakyan na masusunog at 2 bus. Lahat na ito ay hindi pananakot. Ito ay babala upang lahat ay makapag-ingat. Hindi ako propeta. Kaya kung ano man ang ipinakita ng Diyos sa akin ay hanggang dun lang din ang aking masasabi. Sa taong 2026, halos sunod-sunod ang landslide sa probinsyang ito dahil na din sa mga lindol o mababagsik na hamon ng kalikasan. Kahit ano pang pagsubok na darating, ay huwag tayong mawala ng pag-asa dahil ganito ang buhay. Kailangan nating lumaban at samahan natin ng dasal upang tayo ay may gabay sa Diyos Ama, dahil siya pa din ang makapangyarihan at may maalam sa lahat. Hindi man siya bumaba sa harapan natin upang tayo ay balaan, andyan pa rin siya para tayo ay gabayan palagi. Manalangin. Ito ay ang bisyon ni Madam sa Abra. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.